Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin etong si Vice President Sara Duterte. Meron po ngayon nilabas ng statement itong Office of the Vice President. Dahil ngayong araw na to, June 10, ito raw si Vice President Sara Duterte ay babiyahe po papuntang Kuala Lumpur, Malaysia. At ito raw ay isang personal trip kasama ang kanyang pamilya. At dun sa kanyang pag-lamierda dyan po sa Kuala Lumpur, siya rin po daw ay scheduled na umattend ng Independence Day celebration. At meron din daw siyang OBP consultation program. Kasama po ang Overseas Filipino Workers sa June 12. Ayan mga kababayan. So maaari ito ay official visit. Kasi may sinabay siyang na event na may kinalaman daw dito sa Independence Day celebration. Pero kasama niya yung kanyang buong pamilya. So nako, ang tanong dito, ano yan? Sagot ba ng gobyerno yung trip na yan? Kasi sinabay niya eh. So malamang ito ay official visit. So pera na naman ng taong bayan ang ginamit diyan sa pag-aalis nito ni Sara Duterte. Ayun lang mga nagtatanong lang tayo. Kasi ang dami mo ng ang dami nang confidential fund na questionable. Di ba? Kung saan napunta yung confidential fund, kaya nga nagkakaroon ng gulo diyan sa Senado dahil diyan sa isinampang impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte dahil sa paglustay ng milyong-milyones na confidential fund ng Office of the Vice President at ng DepEd. Diba? Tinatanungan natin sino ba itong si Mary Grace Piato, si Cocoy Villamin at kung sino-sino pa. Pati si Marian Rivera saka si Chel Jokno nakatanggap ng confidential funds. So napakarami ng pera ang nawaldas. Tapos ngayon itong biyahe, baka ginawa pang official visit. So sagot pa ng gobyerno. Grabe naman. Pwede naman sigurong kunin sa sariling bulsa. Hindi ko sinasabi na sagot ng gobyerno, nagtatanong nga tayo eh. Ano yan, sagot ba ng gobyerno yan paglamierda dyan sa Kuala Lumpur o sariling bulsa? Galing sa sariling pera. Nagaling din sa Di ba? So sana naman, maging naman kayo. Lalong-lalo na yung ating mga opisyal ng bayan. Yung mga government officials, baka naman biyahe kayo ng biyahe kung saan-saan na kasama ang inyong pamilya, tapos ang gumagastos ang gobyerno. Ang kapal naman ang mukha ninyo. Ito. Wala po, umalis. Etong si Vice President Sara Duterte papuntang Kuala Lumpur habang nagkakagulo po dyan sa Senado. Siguro, kumpiyansa siya na kayang-kaya ng kanyang mga alipores na siya ipagtanggol. At siguro, meron ng mga galamay na gumagalaw para siguraduhin na siya ay hindi mako-convict. Kaya ibang mga senators natin, parang hirap na hirap kumilos eh. Hindi nyo ba napansin mga kababayan? Nung etong si Chis Escudero is sumumpa dyan po sa kanyang lamesa, dyan sa Senado. Sumumpa siya bilang presiding officer ng impeachment court. At parang sama-sama pa nga ng loob niya. Napilitan mga kababayan kasi nga ang dami pala nilang napag-usapan. Kaya napasumpa etong si Chis Escudero kasi ang dami pala nilang napag-usapan. Kumbaga nagkaroon sila ng agreement. Nagkaroon ng pag-uusap. Kumbaga merong gusto etong mga tauhan ni Sara Duterte, merong gusto etong minority at nagkasundo na lang sila, nagkaroon ng kompromiso. Hanggang umabot dun sa talagang hindi na nakatiis itong minority, dapat kumilos kayo. Kaya napilitan si Chis Escudero na sumumpa bilang presiding officer ng impeachment court. At ito namang dalawang ugok, mga kababayan,
si Bato de la Rosa at si Robin Padilla ay talaga namang naninindigan doon sa kanilang gustong mangyari na ipahinto itong impeachment complaint. Huwag matuloy. I-dismiss agad-agad. Forthwith. Etong paglilitis kay Sara Duterte. Pero ayon naman kay Chis Escudero, hindi daw yun mangyayari. Kasi talagang matutuloy po ang impeachment trial. Nakasumpa na si Chis Escudero ibig sabihin nun, nagsimula na. Mamaya po, alas 2 o alas 4, hindi pa ako sigurado pero ngayong hapon, manunumpa po ang mga senator judges. Sila po ay manunumpa para sa 11 po, kinabukasan o bukas, ay uumpisahan na po ang pagbasa ng sakdal. Ang pagbasa po ng articles of impeachment laban po kay Sara Duterte. So habang nagkakagulo sa Senado, si Sara Duterte naglalamierda. Parang kumpiyansang-kumpiyansa siya. Hindi natin alam kung magkano ngayon ang umiikot. Alam nyo, sa totoo lang, real talk lang, real talk. Mukhang pera-pera na lang to it's yayamanin So, kayang-kaya niyang pakilusin ang kanyang kayamanan. At siya, habang siya nagsasaya dun sa ibang bansa, etong kanyang pinapakilos ang talagang nagpapakahirap at nakikipaglaban para maipagtanggol etong si Sara Duterte. At isa pa, nagsalita na rin si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa impeachment. Pakinggan po natin ang presidente. Magsisimula po ang impeachment process sa Senado bukas. Your thoughts, sir, about how things are going? Well, this is really a function of the Senate right now, so we leave it to them. It has moved already from the House. It has now been in the Senate for a few months, and we are watching, of course, what the Senate President Chis Escudero is doing to try to make it as a peaceful a transition as possible from this Congress to the next. So I think ang controversy po ngayon ay kung tatawid daw from 19th to 20th Congress. As a former senator judge, what are your thoughts on that controversy, sir? What is the controversy? It is very clear that it will, because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Alright, so yan po si Presidente Bongbong Marcos. So kumpiyansa siya na talaga matutuloy itong impeachment trial at ito po ay tatawid from the 19th Congress to the 20th Congress. Hindi po tulad ng sinasabi ni Tolonges Tolentino na dapat tapusin hanggang June 30 sa katapusan ng 19th Congress. At kasi sinasabi niya hindi na to pwedeng magtuloy sa 20th Congress. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kasi marami po ang nagsasabi na ito po ay tatawid sa 20th Congress. Hindi nila pwedeng pigilan itong impeachment trial at sabihin nila tatapusin nila ng 19th Congress. Hindi, itutuloy daw po hanggang 20th Congress itong impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya ang dami pong mga usapin dito at mukhang pagalingan nito ng abogado. Yung mga abogado ni Sara Duterte, kaya nga siguro naglalamierda lang. Mga big time po ang abogado ni Sara Duterte. Yung Narbasa Fortune. Ayan po yung mga bigating mga abogado ni Sara Duterte. Ang nakaka-afford lang yan, yung talagang yayamanin. Yung maraming pera kasi milyones ata ang mga ang bayad dyan So kaya siguro kumpiyansa siya. Habang isinusulong itong impeachment trial, siya naman ay papasyal-pasyal lang, naglalamierda. At kasama yung kanyang pamilya, bakasyon. Bakasyon grande. Ewan ko ba, imbis na magtrabaho. Pero sinabi niya na meron daw event siyang dadaluhan. Para siguro makalibre. Grabe naman, Talaga naman, lahat na lang ng gastos. Ipasasagot sa gobyerno. Kaya lubog na itong ating bansa So ayan mga kababayan, abangan natin mamaya yung mangyayari dyan po sa Senado. Check nga po natin kung ano na nangyayari. Ayan po, wala pa pong live itong Senate of the Philippines.
Mga 3 o'clock po sila magla-live. Kasi ang alam ko, alas 4 po talaga ang pagsumpa ng mga senator judges. Dyan po sa impeachment case ni Sara Duterte. So ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.